mga pagkakataon ba na nalulugmok ka sa kawalan ng pag-asa, kaya hindi mo nakikita ang mahiwagang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay? Mapagpalang araw ng Martes sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Purihin natin ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Kumusta po kayo sa mga sandaling ito? Naway, nasa mabuti kayong kalagayan at laging nakakapit sa habag at awa ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo kung saan si Maria ay umiiyak sa labas ng libingan at ang hindi niya pagkakilala kay Jesus na siyang tema ng ating mabuting balita. Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan at may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ang isa at ang ikalawa na nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga yon, "Ale, bakit ka tumatangis?" May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak. Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ale, bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo? Sa pag-aakala niyang iyon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, Panginoon, kung kayong nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya. Sinabi sa kanya ni Jesus. Maria. Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, Rabuni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo na akong pigilin, sapagkat hindi pa ako nakaaakyat sa aking ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko, at sabihin sa kanila na paakyat ako sa ama, at ama ninyo, sa Diyos ko, at Diyos ninyo. Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad. Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin. Isang gabi sa paligid ng isang posting may ilaw, may isang lasing na lalaki na naghahanap ng kanyang nawawalang susi ng sasakyan. Lasing na lasing ito at tila pasuray-suray pa sa paghahanap. Hanggang may napadaan at nagtanong, "Ano hinahanap mo?" "Susi ko," sagot ng lasing na lalaki. "Sigurado ka ba na dito nahulog?" tanong ulit. "Hindi, doon nahulog, sabay turo sa madilim na pasilyo," sagot ng lasing. Bakit mo dito hinahanap? Doon mo pala nahulog." "Kasi dito may ilaw. Doon, madilim." Ngek! Sa ating pagpapatuloy sa Octave of Easter, makikita natin si Maria Magdalena na iyak ng iyak dahil sa pagkamatay ni Jesus. Na-imagine ko tuloy ang kalunos-lunos na kalagayan ni Maria. Tulala, nananaghoy, hinahanap ang katawan ni Jesus. Marahil nagtatanong pa kung bakit nangyayari ang lahat ng mga ito. Nangangapa ng sagot, naghahanap ng lakas at nakatuon sa kumakalat na fake news na ninakaw ang katawan ng dakilang maestro. Kung kaya't kahit binigyan na siya ng sagot ng anghel at ni Jesus mismo, nalilito pa rin si Maria Magdalena. Nakababad pa rin siya sa kasinungalingan at libingan at hindi sa pangako ni Jesus na muling nabuhay. Wala siyang pinagkaiba sa lalaking lasing na naghahanap ng susi sa may poste. Mga kapatid, marahil may mga ilan sa atin ang tulad ni Maria Magdalena, nakababad sa lungkot at kawalan ng pag-asa sa buhay. Akala ay wala nang patutunguhan. To make things worse, may mga ilan na kumakapit pa sa patalim, drugs, pagpatay, pagnanakaw, kayabangan, panloloko at marami pang iba. Kapanalig,
Wag, wag. Sabi nga, di ba? Sa panahon ng lumbay, dumaan ka lang at wag tumambay. Kaya nga mas gusto kong gamitin ang salitang pagsubok kasi sinusubok lang tayo upang lalong magtiwala sa Diyos at lumakas ang tiwala sa sarili upang malampasan ang anumang pinagdadaanan. Manalig tayo sa Diyos, sa Kanyang pangako at hindi sa kasinungalingan ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po at tinupad ninyo ang inyong pangako na sasamahan ninyo kami, lalong-lalo na sa aming pangungulila. Lagi ninyong ipinapadama sa amin na hindi kami nag-iisa. Kayo ang Emmanuel. Patuloy nawa po ninyo kaming bigyan ng liwanag sa oras ng kadiliman at lakas sa oras ng kahinaan. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay, umugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.